pagpapakain sa atin ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Palakpakan nga natin sa Lord, mga kapatid. Give the Lord the best clap offering para sa Kanya. Hallelujah. Purihin ng Diyos ang maging ito. Yun. Kahit po ang church natin ay maliit pa lang, pero we go missions. No? Sapagkat yun ang niloloob ng Lord sa atin. To go and make disciples, to go make missions, share the word of God. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Palakpakan nga natin ang Panginoon. May I request sa tulungan po sa rise up. Tayo po ay tumayo. Batiin niyo yung inyong katabi. At yung, hindi yung katabi, yung kabilang bakod. Ayan, sige po. Welcome natin ang bawat isa. God bless. Ito, magpatay naman tayo. Lumalis po sa comfort zone. Hallelujah. Kaya kamayan niyo po yung mga kasama natin, yung bawat isa. Yan. So, huwag kayong mag-alala, hindi magkakapalit ang mukha nyo. Praise the name of the Lord. Okay, so purihin ng Diyos. Praise God, praise God. So, welcome po ang ating mga tigapiligan. I hope and I believe every Sunday kasama natin sila. Hallelujah. Tayo po ay yumuko, tayo ay manalangin. Let us come before the Lord in prayer. Salamat po, Ama, na kami tinipon mo. Sama-sama, papurihan ang iyong dakilang pangalan. Itaas lamang ang pangalan namin, Panginoong Hesus. Sa mga salita mo, ang aming pagbubulay-gulayan, ikaw po, O Diyos, ang patuloy magbigay, magbukas na aming kaisipan sa mga salita mo sa umaga ito. Sa iyo, papuri, salamat kadakilaan sa pangalan ni Hesus. Ang lahat ng pagsabi na, Amen! Tama, ulitin natin, Amen! Lahat tayo sumagot ng Amen! Amen! Sige, pwede na po tayo makaupo. Sa umagang ito ay muli welcome ang bawat isa. Okay? So sa umagang ito, nakikita ho niyo ba yan? Ano yan? Kamay, siyempre. Okay. So ang ating pong for the first week, ganito, ano? Okay. Ano nangyari? Naka-off ba? Naka-ano na ba? Ayan. Okay. Ang topic po natin ngayon ay conformed in the image of Christ. So I will make this a series of study. Yung kaibigan ko si Doc Doy. Nakausap kami kanina. Si Doc Doy po, pwede po kayong magpa-check up sa kanya. Kaya lang, hindi po pwede ang tao. Kasi, ano siya, veterinarian. Hanggang wala siya. Bigyan pa ng trabaho no? Naka-ano pala ako. Okay, so yan. So bago ito, ang topic natin is about conform in the image of Christ. Okay? Of course, this will be a series of study. At ang kasunod niyan ay confronting the Jezebel spirit, confronting, discerning, and defeating the spirit of control. Pag-aaralan natin yan. Pwedeng ito'y sa tahanan, pwedeng ito'y sa family, tahanan, pwedeng ito sa company, pwede ito sa trabaho, pwede sa mag-asawa. So when we talk about Jezebel spirit, it's either babae o lalaki. Kaya lang kasi nga, si Jezebel ay isang babae. So yun po, isa sa mga pag-aaralan natin. Sabi ni Francis Bishop, ang daming slot nun Ilang slot? 235. Sabi ko, kung mag-alala, hindi ko tatapusin lahat yan. Ako magutom kayo, problema ko pagpapakain. Joke lang. Well, anyway, so yung first part natin ngayon is about confronting in the image of Christ. And then the second ay itong confronting the Jezebel spirit. Welcome, Doc. Ni Doc Doy Nakpil po. Yan. Welcome, Doc Doy. Welcome po. Baka gusto nyo, alam mo yung mga ganun talaga, gusto sa likod lang. Okay. Pinibiro ko sila doon kanina. Pwede sila magpa-check up. Kaya lang, hindi pwede yung mga alaga nila. Okay. So, yun yung pangatlo. The third
session, third series ng ating pag-aaralan ay is about unmasking the Absalom spirit. Pero hindi po kasi mahabang session po yan, mahabang lesson. So umaga ito, ang topic natin is about conform in the image of Christ. Amen? So ang Panginoon ng siya magpapala. So conform the image of Christ. Now, okay, simulan po natin. Yan. Ang sabi, yung tema natin is about the ultimate goal. Ano yung goal? Yung layunin, yung hinaharap, o yung iyong goal. Ano bang goal sa Tagalog? Layunin. Layunin, okay. The ultimate goal, ang pinaka-ultimate goal of the Christian journey, okay, is to be shaped into the likeness of Christ. Amen, mga kapatid? So in other words, as we go, at habang tayo on our Christian journey, on our Christian life, we are on a journey bago makarating doon sa ating patutunguhan. Hindi lang po puro panlangit. Nandito pa tayo sa lupa. No? Kasi kung puro panlangit, dapat umakit tayo sa langit, no? Para wala na tayong ano. But anyway, so the ultimate goal talaga na isang Kristiyano of a Christian journey is to be shaped, hinuhubog. Ano ba yung shape? Hinuhubog. Amen, mga kapatid? Hinuhubog, shape into the likeness of Christ. Yung katulad, no? Yung nahahawig kay Kristo. Amen, mga kapatid? Okay, tuloy natin. Now, nasabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, reading from the Tagalog version, sabi diyan, at ngayong naalis na ang talukbong. Before we became Christian, bago tayo maging Kristiyano, sarado po ang ating kaisipan, sarado ang ating mata, even to the gospel. Sa gospel, di ba mga kapatid? Sarado eh. Kaya nga nun, nire-reject natin, katulad ko nun, nire-reject ko yung gospel until finally, no, na makilala at ang Lord ay tinawag ako, no, nabuksan, yun, natatalok mo nga kasi tayo. Kaya sabi diyan, ngayong naalis na ho ba mga kapatid? Ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Tingnan ko tabi niyo, nagniningning ba yan? Amen. Niningning ba yan? Di ba? Okay, so sabihin, no? At ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Amen, mga kapatid? Until such time as we go along our journey, okay, nababago. Kaya merong awit nun nababago ako, binabago mo ako araw-araw. So, puntahan natin yung yung English version. Sabi sa Amplified Bible. And we all, lahat po tayo, kasama, sabi mo sa katabi mo, kasama ka dito. Kasama ka dito. Yan. Continually seeing as in a mirror the glory of the Lord. No? Kaya mamaya, pag uwi nyo, tingin po kayo sa salamin, wow. Sabihin mo sa sarili mo, you are created in the image of God. Tingin ka sa salamin. Kaya pala, napakagwapo mo, napakaganda mo. Okay, so, nakita na. Ang sabi yan, mirror, the glory of God, are progressively being transformed into His image from one degree, or from glory to glory, from one degree, sabihin, hakbang by hakbang, step by step, sabi niyan, which comes from the Lord who is the Spirit. Continually seeing, may progression, mayroong pagbabago. Amen, mga kapatid? May po ba? May tao po ba rito? Okay, so, makikita natin, so the ultimate goal ng Kristiyano, tayo lahat, is to be like Christ. Hello? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Okay, so makikita natin, this is the ultimate goal of a Christian. Tayo mga Kristiyano. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Yan. Bakit? We were created in the image of God. Tama po ba yun? Isa siguro, sa 29, loobin na lang ako mag-i-speak.
Alam niyo ba, dadagdagan ko lang. Alam niyo ba yung first Christmas, yung Christmas, hindi naman puro para sa atin yan. Hindi para sa atin yan. Para kay Satan yan. Magulat kayo, no? Kung saka ako nagkukwento, bakit? Ha? Naging ano na ngayon eh. Bakit? Huwag muna. Susunod yan, baka sa 29. But anyway, so okay. So makikita natin dyan. So, sabi sa Tagalog, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalulatian ng Panginoon, at ang kalulatian ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu, siyang magbabago sa atin. May progression, may pagbabago. Okay? Tuloy natin. What is the word conform sa Greek word? Medyo hindi mo tayo mga Griego, but we need to study this. Sabi sa word study, from the Greek word is eskimatizo or eskimatizo. Ganyan. Okay, which means to be molded according to a pattern. Hello. So tayo minomolde ng Panginoon. Ang Diyos ang nagmomold sa atin. Eto, alam niyo ba kung ano yan? Walang pulburon. Huwag lang masyado magkakain ng pulburo, matamis na. Okay, so, di ba iba-ibang shape, no? Well, actually, hindi pare-pareho ang sa atin. Unti-unti, pero papunta tayo doon sa Christ-likeness. Kaya sabi doon, the Greek word, okay, yan, which means to be molded according to a pattern. It is a compound of the preposition sin, ibig sabihin with, and schema, form or appearance. So in other words, tayo ay minomold. Hello mga kapatid, every day, sa ating buhay, every day, tayo ay binabago ng ating Panginoon. Okay? At ang pagbabagong yan ay galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay, tutuloy ko po mga kapatid. So conform means, no? Parang from the word schema, no? Or scheme, na may gagawin si Lord sa atin. Tuloy natin. Sa Romans 8:29, nasabi po dyan sa English version, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. In other words, noong pa man, mamaya makikita natin, meron akong Tagalog version yan, in order that He might be the firstborn among many brothers, and those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. So wikang Pilipino, sapagkat sa mulat-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Alam, andyan pa ho ba kayo mga kapatid? Ang Diyos ba natin all-knowing? Kasi alam niya lahat ng bagay? Wala tayong maitatago sa Diyos, amen? Wala talaga. Wala tayong. So in other words, sapagkat sa mulat-mula pa, alam na ng Diyos. Ang sino raw? Alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Sabi ng Bible, of course, dahil sa ayon sa Bible, sa salita ng Diyos. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Hallelujah! Hello! Nandiyan po ba kayo mga kapatid? So, pinili niya, no? Alam na ng Diyos kung sino yung magiging Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung tatawagin ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino yung tatanggap at mananampalataya sa Kanya. Alam ng Diyos, kaya tayo nagpapatuloy tayo. Patuloy tayong naghahayag ng salita ng Diyos. Patuloy tayong nag-i-evangelize. We need to evangelize. Sa isang araw mga kapatid, ay bibigyan namin kayo, although kasi mga trucks, di ba? Meron dyan, bibigyan namin kayo, di 20. Marami dyan, di ba? Marami dyan. Bigyan namin kayo tiga 20 pieces, lahat ng masalubong nyo, bibigyan ninyo. Sabihin mo lang, mahal ka ng Diyos. Na? So makikita natin, nasabi dyan, sapagkat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. You see, that is the ultimate goal of Christian life. Na maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming pagkakapatid. Ang mga pinili niya, take note of this,
Ang mga pinili niya nung pang-una ay kanyang tinawag. Mamaya, tutuloy ko po yan. No? At ang mga tinawag ay kanyang pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Bakit bumaba? Ano? But anyway, so ngayon, tuloy natin mga kapatid. Ano ho ito? Ah, sabi niyo ba McDonald? Hindi, Mac lang yan, Mac. Pag ginanong mo, McDonald na. Okay. Overpass. Sino ba? Ang mga hula, bibigyan ko ng gift. Headset. Headset na galing pa sa Lazada. Uy, pero mahal yun. Ano kayo? Okay. So, yeah. Ano yan? Ha? Ito po mga kapatid ay Gateway Arts. Or Arts, sabi natin. Arts, they pronounce it Arts. Okay? A gateway to the west of St. Louis, Missouri. O Missouri. Missouri. Iba yung si Missouri. Okay. So ito, okay. Bakit ko ano? Bakit merong ganyan? No, kailan mo nagawa ito? It was, I understand, nagawa ito 1961. Pero ang architect nito, ang idea nito, nanggaling sa isang actually, hindi na inabot yung namatay na siya, hindi niya inabot yung pagkakagawa niya. At ganito ginawa yan, mga kapatid. Yan. Yung construction na yan, habang sinisimulan dito, simultaneous, sinisimulan dito, at nung sinisimul niya, nung ginagawa yan, mga kapatid, magkasabay, at parehas ng sukat. Kung yung sukat nito, yun din ang sukat niyan. Sabay, simultaneous ginagawa yan mga kapatid. Mamaya, anong relevant nito sa Christian life? Mamaya, pag-aralan natin mga kapatid. Okay. So, kaya nung ginagawa yan, ito yan, hanggang sa tumaas ng tumaas, hanggang sila'y nag-abot sa gitna. At sila ay the same size, parehas na parehas, kung ano yung kaliwa, ganun din ang kanan. At ito ang nilabasan. Nangyari. Yan. At ang taas po niyan ay 192 meters o 630 feet. Parehas. Up and down. No? At saka yung cross. Ganyan. So bakit ano relate niyan sa Christian life? No? Pastor Jerry, anong meron dyan? Okay, tignan natin. Ito pa yung pala. Nung mayari na yan magawa, ang sabi dyan, ito pong anong to, ay inihandog para sa mga Americans. Okay? Ito yung ilalim niyan, ito yung loob din yan, yan yun. Pag umakit ka sa itaas, makikita mo ang view sa labas. Ayan. Okay. At ito yan, meron niyang parang elevator, no? Paakyat. Anyway, hindi natin masyadong titignan ng pansin. At ito nga, okay. Now, anong relation ito sa atin? Sabi ng Bible, no, we are God's ito, matalim itong batang ito. Yes. Tanong kayo, may living encyclopedia. Okay. So in other words, sabi ng Bible ganito. Isaiah 64 verse 8, according to the Living Bible, sabi diyan, and yet, O Lord, maliit nga talaga, you are our Father, we are the clay, and you are the potter. We are all formed by your hand. Sabi sa wikang Tagalog, gayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik, at ikaw ang magpapalyok. Ikaw ang sa amin humubog. Alam niyo, galing po tayo talaga sa putik. Tignan mo yung katabi mo. Ayan. Kaya nga may kasabihan, nung generate si Adan, galing sa putik. Kaya ang mga lalaki raw pag tumanda, amoy lupa. Amoy putik. Di ba?
Ang babae ron mas mabango. Pero ang totoo niyan, galing din kayo sa putik. Bakit? Galing kayo sa aming tagaliran. Kaya pag tumanda rin kayo, mga babae, amoy lupa din kayo. Diba? So yan sabi, ang Diyos ang ating pattern, siya ang ating manlililok, siya ang lumililip sa atin. So tuloy natin. Sabi sa, balikan natin yung Romans. Sapagkat sa mulat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Alam niyo ba, kapatid, lagi ko sinasabi yan, bago ka ipanganak sa mundo ito, kilala ka na ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Alam ng Diyos na kapag ikaw ay nasira ng salita ng Diyos, alam ng Diyos kung kailan ka mananampalataya sa Kanya. Because God is all-knowing. At ang sabi diyan, at ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Could you imagine the purpose, ang layunin ng Panginoon? Eh hindi lamang tayo panglangit, tayo ay nilikha ng Diyos with a purpose na maging kahawig ng Kanyang anak, ng ating Panginoon sa Kristo. Amen, mga kapatid? Yan. Kaya i-relate natin doon kung bakit. At ang sabi diyan, sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming pagkakapatid. Verse 13. Ang mga pinili, bakit ka pinili? Kasi alam na ng Diyos kung ikaw yung magiging Kanya. Hindi natin alam kung sino yung hindi sa Diyos. Kaya we continually nagsishare tayo ng gospel. Ang sabi diyan, kung sino ang magiging Kanya. Ang sabi diyan, ang pinili niya noon pag-una ay Kanyang tinawag. Hello mga kapatid. Hindi po kayo itinulak. Tinawag kayo. Amen. At ang totoo niyan, ang tumawag sa inyo, ang ating Diyos. Hello. Amen. Ano ba? Hindi lang yun. Nung tinawag ka, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. Hindi lang yun. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan, hulaan nyo kung ano, ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya ang mga Kristiyano, nagniningning. Nagliliwanag ang mukha. Tingnan nyo katabi nyo, liwanag ba ang mukha niya? Amen. Ang madilim mukha niya, ilawan nyo, flashlightan nyo. Amen. Ha? Kaya ang mga Kristiyano, no? Laging masaya. Laging masaya. Sabi mo sa kapatid mo, masaya ka pa ba? Masaya ka pa ba? Take note mga kapatid, sabi ko kahapon sa devotion ng music community, if you are not happy, you are in the hands of the devil. Pag lagi kang malungkot, pag lagi kang malulungkutin, simangot, Kakatayo. okay, praise the Lord. Ito ho yung pattern, no? At saka yung kanyang pat na minumolde. Alam niyo ba na habang minomold, para rin ano to yung curving ng kahoy, no? Ang minomold, yung pattern, gumagawa ho yan, gumagamit yan ng tools. Hello? Nandiyan pa kayo? O ng gamit para maiporma niya ng gusto. Bukod doon sa kanyang kamay, mabilis sa ikot niyan eh. No? Nakakita na po akong gumagawa niya. No? Konting ganun lang, nag-iiba ng korte. Pag ginalo ng konti, nag-iiba. No? Kaya ngayon, gumagamit siya ng tool at yung tool na yan ay matalas. Hello, mga brother, nandiyan po ba kayo? At minsan, sa ating buhay, ginagamit ng Panginoon sa ating mangbumold. Sa pagmumold niya sa atin, o sa pagtutuwid niya sa atin, minsan gumagamit, minsan masakit. Minsan, nasasaktan ka. Because sabi ng Bible, the Word of God is like a two-edged sword. Magkabilang talim. Kaya ang salita po ng Diyos
Yan po ang nagpapabago sa atin. At yan nagmumold sa atin. Tuloy natin. Kaya sabi ko dyan sa Romans 9:21, sabi sa magandang balita, wala bang karapatan ang gumawa ng palyok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? Nakakita, isang tumpok na putik, nakakita na ako kayo ng palyok. Diba? Yung nilulutoan natin minsan ng kanin, diba? At masarap magluto doon. Diba? May bibili niyo yan, mabibili niyo, mura lang yan. Diyan sa mga tabi-tabi lang dyan. No, yung kulay parang brown o brown ba tawag doon. Mabibili niyo yun eh. No? Yung mga palyok na yun, tsaka ilagay ng tubig, yung bangak kung tawagin yan, no, binumold din yan, nilalagyan namin, nung kami wala pa akong refrigerator noong panahon noon, pero meron na ha, kaya lang wala pa kami noon, yung tubig ng lolo ko sa Laguna, sa Los Baños, doon naglalagay ng tubig. At malamig-lamig naman siya. No? So in other words, pero yan mabibili lang ng medyo mura. Hindi ko alam kung magkano, depende sa laki. No, meron. Pero ito yung mga ano. Now, sabi dyan, meron namang mamahalin. Diba? Yung makikita nyo na ganyan kataas, mga magkano kaya yun? Libo na yun, ano ba? No? Meron namang maliit. Ang gaganda. No? Mga ceramics. Mga dumaan talaga sa pagmumold. At inayos na mabuti ng manglililo. In other words, iisang pinanggalingan, pero merong isang, sabi for a noble purposes, at yung isa, pang-araw-araw lang. Ang sabi ng Bible, we are a peculiar people. Naiiba tayo. Kakaiba kang species. Sabi mo sa katabi mo, kakaiba ka pala. Kaiba ka pa. Di ba? Kakaiba tayo. Bakit? Iminul tayo sa kamay ng Diyos. No? Kaya nga makikita natin, okay? Sabi pa dyan sa Isaiah 64 verse 8, Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalyok. Ikaw ang sa amin bumubog. As you search, or as you read the Bible, the Word of God, mga kapatid, ito po ang naguhubog sa atin. Kaya nga we encourage you, we encourage people, we encourage natin ang bawat isa. Nabasahin mo ang Biblia at doon mo matatagpuan ang mga bagay na maintindihan mo sa mundo ito. Hello mga kapatid? Kaya na maraming Kristiyano, Sunday lang nakakapakinig, pero walang time. So, as much as possible, na ito po ang magmumod sa atin, yung salita ng Panginoon. Kaya ang Diyos mismo, kaya kapag nakarinig ka ng Word of God, hindi ka na magsasabing pinatatamaan ka. Bakit? Binasa mo na yung Biblia, una ka pang tinamaan. At ganoon din naman ako. Nung binasa ko, ako unang tinamaan. Kaya sa tabi mo, sabi mo sa katabi mo, nung binasa mo, may tama ka. May tama ka. Hindi po kayo mabuhay. Binasasayaw ko ng konti yan. Siya ba yun? Serious. Kaya nung binasa mo ang Biblia, tinamaan ka ng salita ng Diyos. Kaya ang tawag sa iyo, Kristiyanong may tama. At kapag ka tinamaan ka ng salita ng Diyos, hindi ka magtatampo sa iba. Hindi ka magtatampo sa nagmensahe sapagkat nabasa mo na ikaw na una tinamaan. Praise the Lord. Kaya no, ayun yung mga mamahalin. Diba? Sa tingin yung mga magkano kaya yan? May idea kayo? Magkano? Magkano? 1,000, no? Alam niyo ba mga kapatid, na mas mahal tayo sa mga ceramics nila. Amen. Mas mahalaga ka. Ito may mga ceramic, di ba lalo pag mahal, no? Hindi, nakakita ko. Ganun kaya takataas, ano? Di ba?
Yung mga meron yan, hindi lang sa'yo, yung mga meron yan, lalo yung mga ano, pag nabasa, galit na galit yan. Sinasabi ko na nga, be, hindi niya iningatan eh. Ang mahal niyan. Hello, di po ba kayo mga ulit? Amen. Kung mahal yan, mas mahal ka. Sapagkat ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko sa atin mo, mas mahalaga ka kaya sa lahat niya. Mas mahalaga ka. Kaya sabi, mas mahalaga ka pa sa lahat ng bagay because ikaw ay very special. Kaya mga kapatid, tayo bilang anak ng Diyos, special child tayo. Special child ka. Yan. Special child ka. Ay yung taga-beba, special child tayo. Bakit? Nakakaiba ka eh. Di ba? So kung mas mahal to, mas mahal ka, mga kapatid. Because you were created in the image of God at talagang tayo, ang layunin natin, ang ating purpose is to be like Christ. Okay? Hallelujah. Pabalik tayo dito. Ano po ba ibig sabihin? Bakit? Anong relation ito sa aking gustong iparating? Okay? Ano nga ito, itong arts na ito? Gateway. Arts. O arc. Arco. Okay. Taas po yan. Pero nung time na yan, 61, sila yung pinakamataas. Pero maraming naglabasan. Pero yan po, mga kapatid, minadayo yan ng mga turismo. No? Mga tourist. Alam mo, nandyan ako, nandito ako nun eh. Yan o, sa tabi. Hindi pa ako nakarating dyan. Pero alam nyo ba, mga kapatid, ito yan. Nung ginagawa yan simultaneously, kung ano yung nandito, kung ano yung nandyan, sabay po yan. Sabi ko nga, parang pattern talaga. Kung ano yun. Okay? So, ganito po yan. Sa Christian sa Christian life, ganito po yan. Yung God's character, kasabay niyan dapat sa isang Kristiyanong tumanggap at pinili, tinawag ng Diyos, kasunod yan yung our character. Hello, di po ba kayo mga ulit? Nakuha niyo po ibig sa iparating? Dapat sabay yan. Hindi pwedeng ang karakter ng Diyos sinasabi mo pero ibang karakter mo. Sunod, God's promises, yung mga pangako ng Diyos sa atin, umaangat po yan eh. No? Yung karakter ng Diyos, tapos yung mga promises ng Diyos sa atin, ang kasabay ng mga kapatid. Sumasabay din tayo is our obedience. Hello. Hindi pwede pong yung karakter mo. Diba? Kasunod yan, yung pagsunod mo sa ating Panginoon. And then secondly, pang-tatlo pa lang, yung God's blessing, ang kasunod niyan at ang kasabay niyan, nagtatagpo yan of our maturity. Habang lumalalim ka sa Panginoon, habang tumatagal ka sa Panginoon, lumalalim ka ng pagkilala sa Panginoon, nagiging matured Christian ka. At kaya mo nang harapin ang mga dagok o mga pagsubok sa buhay sapagkat alam mo na may mga pangako ang Diyos. Sa araw may kami nakausap, pastor po siya, bumisita rito. Problematic siya. Pero after nung nakausap namin, kasama po namin si Doc doon. Nagbigay kami ng ganyan. Everyday, tumatawag sa akin, ganyan lang umaga, tumawag ulit. Nagpapasalamat siya. Alam niyo, para siyang pinagtakluban ng langit at lupa, sinakluban dahil sa kanyang problema. Pero ngayon, unti-unti, mga pagsubok sa buhay niya. Sabi niya, salamat po sa inyo. Salamat sa inyo. So magkasunod yan simultaneous. Yung God's character, siyempre, sabihin natin, yung character natin, Christian yung character. Hello, mga red? Okay, parang ganito yan. Take note of this, mga red. The shape of our character, yung hugis daw ng ating character. The shape of our character is more influential than the sharpness
of our kulang, of our competence. Ibig sabihin, yung kakayahan. Yung kakayahan. Marami kang talent, marami kang kakayahan sa buhay na ito. Kaya mong lumakad mag-isa, kaya mong tumayo sa... Pero, mas mahalaga yung karakter na isang Kristiyanong karakter na binigay sa iyo. Ayun mga kapatid. Kahit pa marami kang talent, marami kang kakayanan, kaya mong lumakad sa dagat, no? Kahit na ano pwede mong gawin. Pero yet, kung bagsak ang karakter natin, kahit anong kakayanan, baliwala po yun. Ang mahalaga ay yung karakter na ibinigay sa atin. Ano yung karakter? Pag-ugali. Pag-ugali bilang isang Kristiyano. Alam niyo po ba, ito ang tinitingnan sa atin? Kahit mag-share tayo, mag-sarili ng Panginoon. Pero kung nakikita nila na, ano yung karakter niya? Pangalawa, sabi dyan, you can impact. Maka-impact. Maka-impact ka. You can impact some people. O ma-encourage mo. Malakas ang dating mo sa mga tao. May influence ka. Malakas ang dating mo sa mga tao. You can impact some people through your gifts. Yeah? Pero sabi nyo, but you can influence a multitude. Mas marami. Through your character. Lord, andiyan po humakay ng mga. Amen. So, ang tinitingnan sa atin, hindi yung galing mo. Pero of course, tinitingnan ng mundo yan. Yung galing mo. Pero kung Kristiyano ka, ang tinitingnan talaga sa atin is your Christian character. Hello. You can impact some people, but you can impact or you can influence more people, mas marami, multitude, through your character. Hello. Ito kung tayo sa ministry, kung sa church. The true measurement of ministry is faithfulness, not success. Hello, mga kapatid. Di po ba tayo? Hindi mo to, well, sabi ko, kaya ka naman ganyan eh. Kasi maliit ang church. Alam niyo mga kapatid, tatapatin ko kayo. Hindi lahat po nung umaalis o nawawala sa church ay rebelde. Hindi naman po lahat ng nasa church ay mapagkakatiwalaan mo. O kaya ay susunod sa'yo. Pero ang mahihinang dito, ay makita natin. Kung dyan kaya nga sabi ko, kung ang church natin mga kapatid, tinawag, lumago, purihin ng Diyos. Pero kung ang church natin tinawag,